Hello guys! Another busy days, another project na naman ang gagawin natin ngayon. Kaya naman for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong kapampangan headdress na order sa akin ng aking kliyente. Malayo-layo nga ho ang pagdadalhan nitong aking ginagawa ngayon. Bali sa San Fernando, Pampanga pa po nang galing yung o-order nito sa akin. Kaya naman ginagawa ko na ito ng mas maaga. Pagkakuha ko nga nitong gagamitin kong rubber slice ay napansin kong medyo narumihan na ito. Gawa ng napakarami ng mga project ang ginawa natin diyan. Sa pagkakataon nga hong iyan ay gumagawa nga po ako ng figure na parang bangka na ilalagay natin sa tuktok nitong headdress natin. Pagkahulma ko nga ho nitong bangkang ito ay dali-dali ko na din ito nilagyan ng mga design na ganiyan para naman mas maganda yung datingan nitong ating bangka na ginawa. Pagkahulma ko nga ho diyan ng ating bangka ay dinisignan ko na agad ito nitong mga paikot-ikot na disenyong ganito. Bali, glue gun at stick glue lamang yung ginagamit kong pang design diyan dahil pag pininturahan na natin yan ay maganda na siyang tingnan. Sa paggamit nga ho nitong glue gun at stick glue sa pagdidesign ay napakarami natin mga pwedeng gawin. At pagkatapos kong designan niyang ating bangka ay gumupit na ako dito ng mga hulma na gagamitin natin sa paggawa nitong parang alimango or alimasag ang tawag dito sa amin. Kaya kung may mga alimasag or alimango akong ginagawa diyan dahil ang request ng aking kliyente ay kailangan na may delicacy ng kapampangan yung kanilang magiging headdress. Kaya naman sinendan ako ng mga design or delicacy na gagamitin ko dito sa headdress para naman mas mag-incorporate yung design doon sa mismong tema ng kanilang pageant. At sa pagkakataon hong ito ay 3D nga na alimango ang ginagawa ko diyan. At ayan nga pinapakita ko sa mismong video kung paano ko gumawa ng 3D na alimango. Tapos ayan nga, bali dalawang alimango yung gagawin natin. At ayan na, at gumagawa na ako dito ng mga kamay noong alimango at iti-3D din natin yan. Bali gumamit ako diyan nitong parang cutter na nabili ko lamang dito sa may amin sa murang halaga. At ayan nga, tinitridi ko na yung pinakakamay ng ating alimango para mas realistic siyang tingnan. Medyo nga maraming gawgawin itong mga pinaggagawa ko dito. Kaya naman kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin ang paggagawa ng mga ganitong klase ng headdress at pagdidesign nito. Dahil hindi biro yung mga ganitong klase ng design. Kaya naman kailangan mo talaga siyang tutukan at pag-isipan ng maayos kung paano mo ito gagawin. Palagi ko nga nababanggit sa mga video ko na kailangan natin gamitan ng malawak na imahinasyon at tatas ng isip kung paano natin bubuuhin yung ganitong klase na mga headdress. Dahil nga may mga alimango, may mga suman sa lihiya na tinatawag dito sa amin, tapos may mga iba-iba pang delicacy ng San Fernando, Pampanga ang gagamitin natin at ilalagay natin dito sa mismong headdress niya. Pagkatapos ko nga maikabit yung mga ginawa kong alimango diyan ay meron na ako dito naka-ready ng mga hulma ng stick glue do sa aking silicone na hulmahan. Kaya naman dali-dali ko na itong nilagay dito at pinesto ko ito ng maayos para magmukhang sosyal at magandang-maganda itong ating bangka na ginawa kanina. At ayan na nga ang naging itsura ng ating bangka at pagkatapos niyan ay isa-isa ko nang ginawa itong mga delicacy na hinihiling sa akin ng kliyente. Bali sa pagkakataong ito ay gumagawa ako dito nung tinatawag na suman sa lihiya dito sa amin. Hindi ko lang alam kung anong mismong tawag sa lugar nila. Pero yung pagkaitsura niya sa sinend sa akin ay parang suman siya sa lihiya. At pagkatapos niyan ay humuhulma na ulit ako nitong mga parang bilog na ganito. Base doon sa mismong sinend sa akin na picture ay para siyang suman or ubi halaya na nakalagay sa dahon ng saging. Kaya naman humulma na rin ako diyan. At pagkatapos ito ay hinulmahan ko na din ng mga paeksena itong mismong suman sa lihiya na ginagawa ko. Bali maya-maya makikita nyo na kung paano siya magiging suman sa lihiya. Bali dinedesignan ko ng ganyan itong mga ginagawa natin. Gumagamit ako dito nung tools na panghinang. At pagkatapos ko magawa yung ibang parte ng headdress natin, at ito na nga tinalian ko na itong suman sa lihiya na ginagawa ko. Bali kumuha lamang ako dyan ng retasong tela na gagamitin ko bilang panali dito. At maya-maya nga ay gumawa na rin ako nitong parang mga star na figure na ito na ilalagay natin do sa mismong parang ping-pong balls na pinabili ko muna para naman magmukha siyang parang bunga na hindi ko alam kung anong tawag, pero yun yung sinend sa akin, para siyang bunga o prutas na makikita doon sa lugar nila.
Matyaga ko nga binubuo diyan yung bawat detalye ng mga ilalagay ko dito sa mismong headdress. At pagkatapos niyan ay gumugupit na nga ako nitong mga parang mga maliliit na mga triangle na ganito dito sa rubber slice. At yan ididikit natin ulit dito sa mga ping-pong balls na gagamitin natin. Bali ganito yung magiging itsura niya. Hindi ko kasi alam kung ano yung tawag. At dahil nga wala dito sa bahay yung ulo ng mannequin na ginagamit natin kalimitan, ay ginamit ko na lamang yung imahinasyon ko kung paano ko ginagawa itong mismong ulo ng headdress natin. At dahil nga medyo nare-recall ko pa sa isipan ko yung mga pattern na ginamit ko sa paggawa nitong ulo ng headdress, ay inimagine ko na lamang ito. Kaya naman hinulma ko na agad ito dito sa ating rubber slice para naman makaabuo ako ng mismong ulo ng headdress. At ayan nga, at nakakabuo na tayo ng mismong ulo ng headdress na pagkakabitan ng ating mismo mga pinaggagawa kanina. At ayan na nga, sinukat ko na siya at medyo na-achieve din naman natin yung mismong ulo niya. Kaya naman, medyo dinagdagan ko ng konti itong ating headdress para naman ma-achieve natin yung mismong hulma niya. At maya-maya ay tinikitan ko na ito nitong mga kawad dito sa mismong laylayan ng ating magiging headdress para naman mas matibay at mas may suporta yung ating headdress. In fairness, kahit walang hulmahan ay na-achieve din natin kahit papaano. At ito na nga't ilalagay ko na itong mismong bangka nitong ating headdress. At pagkatapos kong ikabit diyan ay ilalagyan ko na rin ito nitong mga mold na mga stick glue para naman mas maganda yung eksena natin diyan. Syempre babalutan natin ang mga mold yan para mas maganda yung datingan niya dahil ito nga yung request ng ating kliyente. At pagkatapos ko nga maikabit yung ating bangka ay nagdrawing na ako dito nitong ating gagawing mga 3D na medyo pa letter S yung ating gagawin. At ayan na nga, huhulmahin na natin siya na parang 3D para naman ma-achieve natin yung ganitong mga 3D sa ganyan. Pagkatapos nga niyan ay nilagyan ko na ng mga effect itong ating 3D na ginawa kanina. Medyo gumawa ako dyan ng parang mga ugat-ugat dito sa ating 3D para naman mas maganda yung datingan ng ating headdress diyan. At pagkatapos niyan ay ito na yung naging itsura ng ating 3D at ikakabit na natin ito dito sa mga gilid ng ating headdress. At kung mapapansin nyo nga ay medyo hawig itong ating headdress doon sa Kapakinanan Festival headdress na ginawa ko nung nakaraan. At syempre nagandahan yung ating kliyente kaya medyo hawig talaga yung mga pinagaya niya dito sa ating headdress. At pagkatapos ng mga eksena diyan na isa-isa ko nang kinabit itong mga pinagagawa kong mga elemento nitong ating headdress para naman magmukha talaga siyang Kapampangan inspired headdress na nire-request talaga sa atin. Mula harap at hanggang likod ko nga nilalagay yung mga delicacy na mga pinagagawa ko diyan para naman panalong-panalo at plakadong-plakado yung pagkakagawa natin ito. At pagkatapos niyan ay hinitgan ko na at ito na nga't pininturahan na natin ng gold na base. At para mas mabuhay yung mga pinaglalagay natin diyan ay syempre pipinturahan natin ito na naayon talaga doon sa mismong kulay ng ating mga ilalagay diyan. At dahil nga kailangan natin mapalabas yung mismong itsura nitong ating mga pinaglalagay diyan ay pininturahan natin siya isa-isa na aayon talaga dun sa mismong color na kailangan nating ilagay. Kaya naman medyo maganda talaga yung kinalabasan nito habang hindi pa siya nilalagyan ng mga rhinestones. At ito na nga para mas mabuhay siya nilagyan na natin ng mga pa-epek-epek at gumawa na ako diyan itong dalawang tao na nire-request ng ating kliyente. At ito na yung punto na gumagawa na ako ng mismong damit ng ating dalawang tao na nakalagay do sa ating bangka dahil ang request ng ating kliyente ay may dalawang tao na namamangka doon sa pinakang headdress natin. At syempre, para magmukha talaga siyang manggagawa at mangingisda, ay gagawa natin siya nung mismong parang salakot na ilalagay natin sa ulo. At para naman magmukha talaga siyang namamangka, ay syempre, dapat may sagwan tayong gawin diyan. At ayan na nga, ginagawa ko na itong mga tao na ito at kinabit ko na siya. At gumawa ako dito nung parang lambat na ilalagay din natin doon sa mismong bangka niya para magmukha talaga silang mga namamangkang dalawang tao. Habang nalalapit na nga yung katapusan nitong ating paggagawa ng headdress ay tuwan-tuwa talaga ako diyan sa mga nagagawa ko dito sa headdress dahil kakaiba siya. Napakaganda niyang tingnan dahil napakaraming meaning ng headdress na ito at sana magustuhan ito ng ating mismong kliyente dahil pinag-effortan ko talaga ang paggagawa ng headdress nating ito.
At para nga mas maganda pa yung effect ng ating headdress, ginawan ko siya ng mga ganito na ikakabit natin dito sa mismong headdress para naman mas glamorous at mas may class siya. Dahil medyo simple pa lang siyang tingnan kapag wala noon, kaya naman dinagdagan ko siya ng mga pampaglamour. At pagkatapos ng mga eksena diyan, pinasukat ko na ito dito sa aking pamangkin. At ayan na nga't nakarating na ng Pampanga itong ating ginawang headdress, kaya naman masayang masaya akong nakitang nasukat na ito ng ating naging kliyente. At sobrang nagpapasalamat ako kay Arkay Ian Magante Ocampo ng San Fernando, Pampanga na nagpagawa sa akin ng headdress na ito. At hanggang dito na lamang pumuli. Salamat sa panood.